Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Filipino 6, Term 1, Week 7. Kwentong transactional na teksto, liham ng paghingi ng paumanhin. Di verbal na hudyat sa pagpapahayag, espasyo o distansya. Kaganapan, komplemento ng pandiwa, tagaganap o aktor. Elemento ng multimedia text, headlines, subtitles, at slogans. Narito ang layunin ng ating aralin. Bumuo ng mga pangungusap na walang paksa batay sa mga sumusunod na sitwasyon. Natamaan ka ng bola ng iyong kaklase. Nanalo ka sa isang paligsahan. Nalaglag ang hawak mong baso. Binigyan ka ng regalo ng iyong nanay. Nakita mo na malakas ang ulan sa labas ng bahay. Narito ang mga inaasahang kasagutan. Pagbabasa ng maikling usapan. Pagbabasa ng maikling usapan ng magkaklase na sina Liza at Brina tungkol sa hindi pagpasok ni Brina sa paaralan kahapon. Magandang umaga, Brina. Bakit hindi ka pumasok kahapon? Hinahanap ka ni Ma'am Bautista. Magandang umaga din, Liza. Naglipat kasi kami ng mga gamit sa bagong bahay namin. Kailangan kong tulungang mag-ayos sila nanay. Wow! Ang galing naman! May bago na kayong bahay. Totoo ngang kapag may itinanim, may aanihin. Oo nga, Liza. Pinaghirapan iyon ng aking mga magulang. Siya nga pala, Brina, siguradong magtatanong sa iyo si Ma'am kung bakit hindi ka nakapasok kahapon. Huwag kang mag-alala, Liza. Gumawa ng liham si nanay para kay Ma'am. Mauna na ako, ibibigay ko pa ito kay Ma'am. Ano ang pinag-uusapan ng magkaklase na sina Brina at Liza? Ano ang ginawa ng nanay ni Brina para sa kanyang guro? Mga kasabihan at salawikaing Pilipino. Ang mga kasabihan at salawikain ay naglalayong magbigay payo at patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga kasabihang Pilipino at salawikaing Tagalog ay isinasaad sa mga maiiksing pangungusap lamang, subalit ang mga ito ay makahulugan at makabuluhan. Ito ay kadalasang tumatalakay din sa mga karanasan ng ating mga ninuno at nakatatanda at naglalayong ituwid ang ating pamumuhay nang naaayon sa kanilang mga naging karanasan. Narito ang ilan sa mga kasabihan at salawikaing Pilipino. Kapag may tinanim, may aanihin. Kung tayo ay magsisikap, may magandang kalalabasan ang paghihirap na ito. Halimbawa, nagsipag ka sa paghahanap buhay at nabigyan ka ng mataas na sweldo. Kung naging matulungin ka sa kapwa mo, ay tutulungan ka rin nila sa oras na ikaw naman ang mangailangan ng tulong. Ang taong nagigipit sa patalim kumakapit. Ang taong nagigipit ay napipilitan minsan na gumawa ng mapangahas na hakbang na maaaring maging dahilan upang lalo lamang siyang magipit. Halimbawa, ang taong may mabigat na pangangailangan sa pera ay nagagawang mangutang ng may malaking tubo na nagiging dahilan ng lalong pagkakalubog sa utang. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Ginagamit sa paghahambing ng anak sa kanyang mga magulang, sapagkat ang mga magulang ang humuhubog sa pagkatao at pag-uugali ng anak. Halimbawa, kung ang anak ay magalang at mabait, ito ay sumasalamin na ang batang ito ay napalaki ng maayos ng kanyang magulang.
May tainga ang lupa, may pakpak ang balita. Mag-ingat sa mga sinasabi dahil maaaring marinig ng iba nang hindi mo nalalaman dahil may mga taong mahilig magkalat o gumawa ng kwento sa ibang tao. Halimbawa, nalaman at mabilis na kumakalat ang impormasyon o usapan sapagkat mayroong nakarinig nito at ipinagsabi sa ibang tao. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Hindi sapat na tayo ay humingi ng awa sa Diyos. Kailangan din natin ang magsikap at gumawa upang matamo ang minimithing biyaya. Halimbawa, kung nais magkaroon ng mataas na marka, kinakailangang mag-aral ng mabuti. Pag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Tayo ay dapat mamuhay ng naaayon sa ating sariling kakayahan. Dapat magtipid at mamuhay ng payak kung ito lang ang kaya ng ating kabuhayan. Huwag nating tularan ang pamumuhay ng mga mas nakaririwasa sa atin. Halimbawa, kung kumikita lang ng sapat ang iyong magulang, huwag maging maluho, lalo na kung ito ay hindi naman kinakailangan. Kaugnay na paksa bilang isa, kwentong transaksyonal na teksto, liham na paghingi ng paumanhin. Ang liham paghingi ng paumanhin ng nanay ni Brina, isinulat ni Desiree B. Geronimo. Number 17T Santiago Street, Vente Reales, Valenzuela City, March 16, 2024. Binibining Bautista. Isang magandang araw po. Labis po ang aking paghingi ng paumanhin sa hindi pagpasok ng aking anak na si Brina P. Lopez kahapon sa kadahilanan pong kinakailangan po niya na tumulong at mag-ayos ng aming mga gamit sa aming bagong tutuluyang bahay. Hinihingi ko po ang inyong pag-unawa sa bagay na ito at kung maaari po ay pahintulutan niyo po ang aking anak na magpasa ng mga gawain kahapon sa klase. Hindi niya nagawa dahil sa kanyang pagliban. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Mildred P. Lopez. Saan galing ang ipinadala na liham? Ang liham ay ipinadala mula sa number 17T Santiago Street, Vainten Reales, Valenzuela City. Kailan ginawa ang liham? Ang liham ay ginawa noong Marso 16. Ang liham ay ginawa noong March 16, 2024. Para kanino ang liham? Ang liham ay para kay Binibining Bautista. Kanino galing ang liham na nabasa? Ang liham ay galing kay Mildred P. Lopez. Ano ang nais sabihin ng sumulat ng liham? Nais ng sumulat na humingi ng paumanhin sa pagliban ng kanyang anak at humiling ng pag-unawa. Tuwing kailan tayo humihingi ng paumanhin? Humihingi tayo ng paumanhin kapag may nagawa tayong mali o nakasakit ng damdamin ng iba. Bakit mahalaga na matuto tayong humingi ng paumanhin? Mahalaga na matuto tayong humingi ng paumanhin upang maipakita ang ating paggalang, pananagutan at katapatan sa ating pagkakamali. Kapag naririnig ang salitang liham, ano ang pumapasok agad sa iyong isipan? Gamit ang graphic organizer sa ibaba, punan ng datos. Ang liham ay isang mahalagang bahagi ng komunikasyon sa ating araw-araw na buhay. Ito ay isang paraan ng pagsusulat na ginagamit upang maipahayag ang mga saloobin, damdamin, impormasyon o anumang mensahe sa isang tao o grupo ng mga tao. Isang uri ng komunikasyon na isinusulat at maaaring isalin sa papel o elektronikong format tulad ng email. Ito ay may pangunahing layunin na maipahayag ang isang mensahe o kaisipan sa isang malinaw at organisadong paraan. Maaaring personal o opisyal at ito ay nagkakaiba depende sa layunin at konteksto ng pagsusulat.
Sa pagsusulat ng liham, mahalaga ang wastong paggamit ng wika at gramatika upang magkaroon ito ng tamang epekto sa mga mambabasa. Upang mas lalong maunawaan ang pagsulat ng liham, pag-aralan ang mga bahagi nito. Pamuhatan, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas, at lagda. May 5 bahagi ng liham ang dapat isaalang-alang bago sumulat nito. Pamuhatan, sinusulat dito ang tirahan ng sumulat o pinagmulan ng liham. Narito rin ang petsa kung kailan ginawa ang liham. Kadalasan itong inilalagay sa kanang itaas sa bahagi ng liham. Bating panimula, ito ang pagbati sa pinadadalhan ng liham. Ginagamitan din ito ng quote pagkatapos ng pangalan. Halimbawa, mahal kong ina, Ginoong Santos. Katawan ng liham. Sa bahaging ito nakasaad ang mensahe o layunin ng pagpapadala ng liham. Maaaring mahaba o maikli ito, depende sa intensyon ng nagpadala. Bating pangwakas, ito ang magalang na pagpapaalam ng sumulat sa pinadalhan ng liham. Makikita nito ang relasyon ng sumulat na sinulatan. Ginagamitan din ito ng quote. Kalimitang ginagamitan ng pangwakas na lubos na gumagalang, nagmamahal, sumasa inyo, at iba pa. Lagda. Nakasaad dito ang pangalan ng sumulat. Maaaring gamitin sa lagda ang palayaw kung ang sinulatan ay kaibigan, kakilala o magulang, kapatid o kamag-anak. Ang liham na nabasa ay liham ng paghingi ng paumanhin. Ito ay isinusulat upang ipaliwanag ang mga dahilan o ang paghingi ng paumanhin at kapatawaran sa pangyayaring hindi sinasadya. Mayroon tayong iba't ibang uri ng liham. Ito ay nagkakaiba batay sa layunin at konteksto ng pagsulat. Liham pangkaibigan, liham pangangalakal, liham paanyaya, liham patanggi, liham pagtanggap, liham pagkikiramay. Tukuyin ang bahagi ng liham. Isulat ang sagot sa loob ng kahon. Isulat muli ang liham ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng bawat bahagi nito. Para sa inyong pangkatang gawain, gumawa ng liham paumanhin ng mga sumusunod na sitwasyon. Una, pangkat, hindi nakapagpasa ng proyekto sa Filipino. Ikalawang pangkat, hindi nakadalo sa kaarawan ng kaibigan. Ikatlong pangkat, hindi nakapasok sa klase. Ikaapat na pangkat, hindi makakasama sa lakbay-aral. Kaugnay na paksa bilang 2, di verbal na hudyat sa pagpapahayag, espasyo o distansya. Masdan at pag-aralan ang mga larawan. Para sa unang larawan, batang nag-uusap ng magkayakap. Ikalawang larawan, batang nag-uusap na magkalapit. Ikatlong larawan, batang nag-uusap na magkalayo ang distansya. Ano ang napansin nyo sa tatlong larawan na ito? Bakit kaya nagkakaiba-iba ang distansya, espasyo nila?
Ano ang kahulugan kapag tayo ay nakikipag-usap sa ganitong distansya o espasyo? May iba't ibang paraan ng pagkikipag-usap o pagkikipagkomunikasyon. Maaaring ito ay verbal o di-verbal. Ang di-verbal ay isang sistema ng komunikasyon na hindi gumagamit ng salita. Gumagamit ito ng mga kilos ng katawan o kalidad ng tinig upang magpahayag ng mensahe sa halip na wika. Nakatutulong ang di-verbal sa pagbibigay diin ng mensaheng verbal. Ang mga larawan na nakita sa itaas ay nagpapahiwatig ng isang paraang di-verbal na komunikasyon. Ito ay tinatawag na proxemika na tumutukoy sa espasyo o distansya na maaaring may kaugnayan sa dalawang taong nag-uusap. Mayroong 4 na uri ng proxemika na nakabatay kung gaano kalayo ang distansya o espasyo ng nag-uusap. Espasyong intimate, 0 to 1.5 feet ang distansya. Espasyong personal, 1.5 feet hanggang 4 feet ang distansya. Espasyong sosyal, 4 feet hanggang 12 feet ang distansya. Espasyong public, 12 feet o higit pa ang distansya. Pagsasagawa ng maikling dula-dulaan na nagpapakita ng iba't ibang uri ng proxemika, espasyo o distansya sa iba't ibang sitwasyon. Unang pangkat, espasyong intimate, paghingi ng paumanhin. Ikalawang pangkat, espasyong personal, pag-uusap ng magkaibigan. Ikatlong pangkat, espasyong sosyal, pagpapahalaga sa damdamin ng kapwa. Ika-4 na pangkat, espasyong public, pagpapahayag ng mga bagong programa. Gamit ang mga larawan, gumawa ng isang usapan na may kinalaman sa espasyo o distansya na pinapakita ng larawan. Para sa unang larawan, ikalawang larawan, ikatlong larawan. Kaugnay na paksa bilang 3, kaganapan o focus, komplemento ng pandiwa, tagaganap, aktor. Balikan ng liham na paghingi ng paumanhin na natalakay. Pag-aralan ang pangungusap. Si Mildred ay sumulat ng liham paumanhin sa guro. Sino ang sumulat ng liham? Ano ang ginawa ni Mildred? Kung ang paksa ang tagaganap ng kilos na isinasaad ng pandiwa sa pangungusap, ito ay tinatawag na tagaganap o aktor. Ito ay sumasagot sa tanong na, sino? Ginagamit ang mga panlaping mag, nag, mang, ma, maka, makapag, maki, at magpa. Halimbawa, si Brina ay lumiban sa klase kahapon. Nagtanong si Liza kay Brina. Si Liza ay natuwa nang malaman na may bagong bahay si Brina. Naglinis sa bagong bahay si Brina. Binasa ng guro ang liham ni Mildred. Piliin ang angkop na pandiwa para sa pangungusap ayon sa hinihinging focus o komplemento, focus sa tagaganap o aktor. Ang magkaibigan ay nag-usap, kinausap sa loob ng paaralan. Ako ay sumulat sa guro ng liham paumanhin. Naghanda, humanda si Lily ng espesyal na liham para sa kanyang mga magulang. Si Julia ay nagbigay ng mahigpit na yakap sa kaibigan. Ang paaralan ay inilunsad ng counseling sa mga estudyante. Narito ang mga tamang kasagutan: nag-usap, sumulat, naghanda, nagbigay, naglunsad. Buuin ang pangungusap sa pamamagitan ng pagpuno ng pandiwang nasa focus na tagaganap o aktor. Sulat. Patlang ni Ana ang kanyang mga pangarap sa kanyang journal tuwing gabi.
Basa, patlang ni Carlos ang kanyang paboritong libro sa ilalim ng puno sa hardin. Takbo, patlang si Miguel ng mabilis nang makita niya ang malaking alon sa dagat. Kain, patlang kami ng masarap na hapunan sa paboritong restaurant sa lungsod. Iyak, patlang ni Julia ang kanyang kaibigan habang umiiyak sa pagkawala ng kanyang alagang aso. Narito ang mga tamang kasagutan. Kaugnay na paksa bilang 4 na tutukoy ang mga elemento ng multimedia. Suriin ang nilalaman ng slogan. Tukuyin ang elemento ng multimedia na ginamit. Sa bawat damdaming inaalagaan, pagkakaunawaan ang siyang nililinang. Ano ang multimedia? Ang multimedia ay isang konsepto o paraan ng presentasyon na gumagamit ng iba't ibang anyo ng media tulad ng teksto, larawan, tunog, video at interaktibong elemento upang magbigay ng kompletong karanasan sa mga tagapanood o tagapakinig. Ito ay maaaring gamitin sa iba't ibang mga larangan tulad ng edukasyon, negosyo, sining at entertainment. Ang mga halimbawa ng multimedia ay mga presentasyon ng slogan, subtitles, headlines at iba pa. Elemento ng multimedia o text. Ang elemento ng multimedia na nagbibigay focus sa teksto ay ang mga sumusunod. Teksto. Ito ang pangunahing elemento na binibigyang diin. Maaaring ito ay simple lamang na pagpapakita ng mga salita o pangungusap o maaaring may mga iba't ibang estilo, hugis at kulay para sa visual na epekto. Font. Ang font o tipo ng letra ay isang mahalagang bahagi ng elementong ito. Ito ay maaaring magbago mula sa simpleng Arial o Times New Roman hanggang sa mas malikhaing mga font tulad ng script o handwritten. Font size. Ang malalaking titik ay maaaring magbigay diin sa mahalagang bahagi ng teksto habang ang mas maliit na teksto ay maaaring ginagamit para sa detalyadong impormasyon. Font style. Ang mga estilo tulad ng bold, italic o underlined ay maaaring gamitin upang bigyang kahulugan ang mga tiyak na bahagi ng teksto. Font color. Ang kulay ng teksto ay maaaring gamitin upang magbigay diin, bigyang kulay o magbigay ng emosyon sa teksto. Balikan ang slogan na ipinapakita. Paano isinulat o ginawa ang slogan? Ano ang mapapansin sa pagkakasulat ng mga salita? Batay sa pagkakagawa, ano ang binigyang diin nito? Bumuo ng isang slogan tungkol sa pagpapahalaga sa damdamin ng kapwa. Isaalang-alang ang mga elemento ng multimedia o text sa paglikha. Tukuyin kung anong elemento ng multimedia text ang inilalarawan sa bawat bilang. Uri o tipo ng letra na gagamitin sa pagbuo ng slogan. Paggamit ng maliit at malalaking letra upang bigyan diin ang mensahe. Ginagamit upang mas lalong bigyang emosyon ang ginawang slogan sa pamamagitan ng iba't ibang kulay. Ito ay maaaring simple o komplikado na pangungusap na ginagamitan ng estilo, hugis at kulay. Estilo ng pagkakasulat ng mga salita, maaaring ito ay bold, italic o underline. Narito ang mga tamang kasagutan. Paglalaro ng charades. Tukuyin ang kasabihang Pilipino na isinasagawa. Kapag may itinanim, may aanihin. Kung may tiyaga, may nilaga.
Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Pagkahaba-haba man ang prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ayusin ayon sa pagkakasunod-sunod ang mga nilalaman ng liham paghingi ng paumanhin. Bilugan ng paksa at guhitan ng pokus ng pandiwang tagaganap o aktor sa pangungusap. Nagbasa ng libro si Dayan sa loob silid-aralan. Si Aling Leonie ay magluluto ng menudo sa darating na piyesta. Si Gina at Cesar ay pupunta sa Tagaytay sa darating na bakasyon. Natuyo na ang mga damit na nilabhan ni Jana. Naglinis ng bahay si Aling Marta bago dumating ang bisita. Narito ang mga tamang kasagutan. Pagsulat ng liham, paghingi ng paumanhin. Naanyayahan ka sa kaarawan ng iyong kaibigan, ngunit hindi ka makadadalo rito dahil ito din ang petsa ng pag-alis ng iyong pamilya patungo sa probinsya. Paano ka hihingi ng paumanhin sa pamamagitan ng isang liham? Punan ng wastong pandiwa na nasa focus ng tagaganap o aktor upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Pasyal ang pamilya ni Mang Efren ay patlang sa Valenzuela People's Park kahapon. Laba, patlang ng maruruming damit si Aling Lita. Takbo si Joshua ay patlang ng mabilis upang manalo sa paligsahan. Iyak, si Liza ay patlang dahil iniwan siya mag-isa sa bahay. Sayaw, patlang si Beatrice sa palatuntunan ng paaralan. Narito ang mga tamang kasagutan. Suriin ang mga sumusunod na kasabihang Pilipino. Tukuyin ang kahulugan nito.